dealing with our unhealthy relationships. Kagabi ay almost settled na yung aking sermon, yung ating series of sermon, Empowerment. But God is dealing with me in a different way. It seems that God is leading me to another sermon. Kaya sabi ko ay, kay Alex, labas muna tayo at nais kong mag-contemplate. And I'm asking them, I'm asking my wife, ano ba yung mga sermon na napapanahon sa ating kasalukuyan? Ang pagpapakain po ng salita ng Diyos ay dalawang bagay. Hindi rin lahat ng gusto nyo ay siyang ibibigay sapagkat minsan may higit na nakakabuti bagamat ayaw natin. Diba sa mga bata, minsan ayaw nila ng gulay, ayaw nila itong mga gamot na, pero yun yung mabisa. Pero may mga pagkakataon din naman na kinukonsider natin kung ano ba talaga yung pangangailangan o gusto ng ating mga puso. And today, we want to make it more practical. We will talk about relationships. It is something that we can all relate. Kaya nga, sa title pa lang ay relationship, to relate. Why? We are all related to someone. Tayo po ay nabubuhay sa isang relasyon. Walang taong ipinanganak ng walang relasyon. Bagamat hindi mo alam minsan kung sino ang iyong magulang, pero along the way, you will intend to put in a relationship. Meron kang makikilala, may magiging kaibigan ka, may magiging amo ka, may magiging katrabaho ka. We are all related to someone. And last time we talked about empowerment. Paano ba natin palalakasin ang ating iglesia? Paano natin palalakasin ang ating sarili? At isa po sa kaparaanan is building relationships. And we talk about building our relationships with our God or with the Holy Spirit. Yung tayo ay gumawa ng paraan o tayo ay magpalakas ng ating relasyon sa ating Panginoon. But no matter how we try to build our relationship with God, minsan na isesettle natin yon, pero may mga ibang relasyon na doon pumapasok ang dyablo sa ating buhay. Sapagkat alam ng dyablo na even though we have a good relationship with God, even though we seek for holiness in the ministry, pero kung yung mga relasyon sa ating buhay ay hindi rin maayos, hindi rin nagiging effective yung ating paglilingkod sa Panginoon sapagkat yun yung nagiging blind spot or yun yung nagiging weak spot natin bilang mga mananampalataya. Unhealthy relationship. In order for us to be happy, you need to be healthy. Kaya nga minsan sa mukha pa lang, mababanaag mo kung siya ay healthy. Sapagkat hindi masaya. Merong iniinda. Kaya hindi masaya, maaaring masakit ang tuhod, may gout. Kaya hindi masaya, maaaring merong iniinda sa katawan. Because unhealthy makes you unhappy. Ganon din po sa ating mga relasyon. Pag mayroong hindi tama sa relasyon, hindi kompleto ang kasiyahan sa buhay. Sapagkat ito pong relasyon na ito, yung pagiging unhealthy ng ating mga relasyon, ito'y tinik na nagbibigay sa atin ng karamdaman, hindi man sa pisikal, kundi sa ating puso, maging sa ating damdamin. You may be blessed in other things, but if you are unhealthy with your relationship, may kulang, because unhealthy is unhappy. Ilan po kaya sa ating mga relasyon ang masasabi nating unhealthy? Ilan sa mga magkakapatid ang hindi nagkakasundo, merong tampuhan? Ilan sa mga magkakatrabaho ang merong mga alitan? Ilan sa mga magkakaibigan ang hindi nagkakaintindihan? At ilan sa mga mag-asawa ang maaaring nagkakalabuan? Either way, we have different relationships, and sometimes it seems unhealthy.
Minsan, kahit kaibigan, kahit kapatid, hindi garantiya na lagi tayong okay with them. The bad thing is, we cannot enjoy the life to the fullest if there's something wrong with our relationships. Hindi mo ma-enjoy yung mga bagay na dapat ay nai-enjoy mo. Minsan, kahit naabot mo na yung iyong pangarap, naabot mo na yung gusto mong posisyon, pero kung hindi naman kayo, ang kapalit nito ay hindi kayo okay ng inyong anak o ng inyong asawa, parang ang hirap ding magdiwang o magsaya. Minsan, kahit kumakain ka ng masarap, pero ang katabi mo ay hindi mo kasundo, parang ang hirap ding lumunok. And you try to imagine, minsan kahit namamasyal kayo, pero along the way, nagkagalit kayo, hindi rin masaya. Sapagkat, kahit anong mga blessings ang inihahain sa atin, pag merong relasyong hindi tama, hindi buo yung ating kaligayahan. That's why I found out na hindi rin po pwedeng sa lahat ng pagkakataon ay okay tayo. Because in one way or another, meron tayong relasyon na masasabi nating hindi tama, hindi maayos, malamig, unhealthy, or unhappy. Because along the way, either us or them will fail. Nagkakamali ang tao eh. Nagbabago ang tao. Kaya along the way, anuman ang relasyon na meron ka, pwede kang sumablay, pwede kang magkulang, pwede kang magkamali. So we are all prone doon sa tinatawag na unhealthy relationship. Lalo na kung ang relasyon na yan ay tinatawag nating long-term relationship. Ano yung mga long-term relationship? Yung pagsasama nyo, hindi lang naman 1 linggo, 2 linggo, minsan, ilang taon kayo sa paaralan, ilang taon na kayong magkasama sa trabaho, lalo pa yung mga panghabang buhay, mag-asawa, pamilya. We all struggle with long-term relationship, and most of the times, long-term relationships are bound to brokenness. Nagkakalamat, nagkakasira talaga eh. Yung mga relasyong pinagsama ng mahabang panahon, minsan kasama sa journey at hindi maiiwasan yung hindi pagkakaunawaan. Kaya nga sabi ng verse natin, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Nandun yung salitang to dwell. Pag sinabing to dwell, nasa isang bubong, magkasama kayo sa isang lugar, it means a long-term relationship. Mahirap yung ganong samahan sapagkat hindi perpekto. Minsan nasasabi natin, mabuti pa yung hindi ko kapatid. O kaya minsan sa mga anak, mas linalapitan natin yung mga barkada, mga kaibigan, maging sa mga kalalakihan, buti pa sila, nauunawaan ako. O di kaya sa mga kalalakihan, minsan pagka merong hindi magandang relasyon sa mag-asawa, maghahanap ng iba. Alam nyo, masasabi lang natin na okay sila sapagkat hindi sila napasok sa tinatawag na long-term relationship. Mga kabataan, yung inyong lalapitan na ipagpapalit nyo ang inyong kapatid, ang inyong magulang, okay sila kasi hindi pa kayo nagkakasama ng matagal. Sa mga mag-asawa, maghahanap ka ng iba, okay lang siya kasi hindi pa kayo nagkakasama ng matagal. Sapagkat anumang relasyon, along the way, may magkakamali at may magkakamali, may magkukulang at magkukulang. Yung mga sinasabi nating buti pa sila, pag nagsama rin kayo, lilitaw at lilitaw din ang mga pagkakamali at pagkukulang. Kaya mga kapatid, napakahirap na ating panatilihin yung mga relasyon na kung saan, lalo pat it is a long-term relationship. And even those great characters in the Bible, ito yung mga lingkod na ng Diyos ay nagkaroon din ng mga problema sa kanilang relasyon sa buhay. Joseph was hurt by his own brothers. Magkakapatid. Hindi man lahat, may pagtatalo at napagtulungan yung isa. Ang unang away sa Biblia, when it comes to human relationship, ay away ng magkapatid.
Dadalwa na lang, nag-away pa. May mga ganyan. Si Cain at si Abel. Dadalwa na lang, nag-away pa. Si Jacob at si Esau, nag-away yung magkapatid. They separated themselves. Job was hurt by his own wife. Nangyayari po talaga kahit mag-asawa. Si Job, he is a righteous man. Pero hindi exempted. Nagkaroon din siya ng unhealthy and unhappy relationship, Hosea and Gomer. We have Paul and Barnabas, magkaibigan or magka-churchmates. Naghiwalay ng landas. And we are not all exempted. Even David and Jonathan, mag-best friend, magkaibigan. Pero dumating sa punto na nagkatampuhan. And Jesus Himself, mismong ang Diyos, He was hated by His relatives and despised by His disciples, followers, or friends. Sapagkat any relationship, especially a ongoing relationship, is bound for brokenness. Hindi na iiwasan nagkakalamat. Kaya what are we going to do with those relationship na medyo alanganin at nakikita nating nagkakaroon ng lamat? There are some stages of unpleasant relationship. Ating suriin ang ating sarili, kamusta ang ating relasyon sa mga kapwa, magulang, anak, asawa, kaibigan, katrabaho. Tingnan natin, nasang stage kaya tayo ng tinatawag nating unpleasant relationship? Yung relasyon na parang hindi ka mapakali or hindi maganda sa pakiramdam. Unang-una yung tinatawag nating stress relationship. Ano po yung stress relationship? Yung nai-stress ka ng kasama siya. Dati naman masaya, pero parang ayokong kasama to ngayon. Parang natitrigger ako. Merong ganyan, di ba? Parang sino yung mga trigger na tao sa buhay nyo? Huwag nyo sabihin kaaway lang. Minsan yung dating ka-close mo, trigger na ngayon. May mga pwedeng magpatotoo, Pastor, parang nai-stress ako sa aking anak. Merong pastor, nai-stress ako sa aking mister. Meron namang nai-stress ako sa aking magulang. Nangyayari din yan. Kasi minsan dumarating yung gano'n. Pastor, nai-stress ako sa aking amo, yung aking katrabaho. Stress. Pag sinabing stress, medyo ginagambala ka pa lang, liniliglig ka pa lang. Stressed relationship. Pero natotolerate mo pa yon. Na-handle mo pa yon. Stressed relationship. Pangalawa, broken relationship. Ano yung broken? Hindi pa naman totally, pero may mga crack na, may mga sira. Dahil stress, parehas kayong stress, napuno kayo, lumitaw na, lumabas na yung mga galit nyo, yung mga bibig at yung mga kamay, naglamat yon. Nagbigay lamat sa isang relasyon. Ang tawag doon is broken relationship. Maaring nagsasama pa kayo, maaring nasa isang lugar pa kayo, pero hindi mo masabi na okay kayo sapagkat may lamat yung relasyon nyo. And the worst thing is not just stress relationship, not just broken, but destroyed relationship. Ito yung totaling wala na. Ito yung totaling napalayo na sa iyo ang taong ito, and sometimes you felt that you failed when it comes to this relationship. Merong mga magulang na talagang ang anak ay totally nawala na, hindi na nagparamdam, lumayas na, hindi na alam kung nasaan. Merong mga mag-asawang tuloy ng nasira. Merong mga magkaibigan na talagang wala ng pansinan, destroyed relationship. And Satan came to steal, to kill, and to destroy. Yun po ang tungkulin ng dyablo. Yun yung pinakang final output ng kanyang project or ng kanyang mission is to destroy. To steal means to stress, to kill means to broke, and to destroy. That's why this morning I want to share 5 things, 5 bagay. How are we going to deal with unhealthy relationship? I want to make this word sharp. Sabihin nyo nga po, everybody say sharp. Pag sinabi nating sharp, di ba? Be alert, maging mapagmatsyag, maging diligent, sapagkat our enemy is like a roaring lion, seeking whom he may devour.
Nandyan lagi, kaya dapat alerto ka sa mga relasyon mo sa buhay. Hindi mo lang babantayan ang inyong financial status, hindi mo lang babantayan ang iyong physical status, babantayan mo ang inyong relationship status. You need to be sharp. So, first, what are we going to do? Papaano pagka tayo ay naroroon sa ganong sitwasyon? Come to think of this moment. How are your relationship with your siblings? Ay, mga magkakapatid, kamusta kayo? Maaring you are dwelling together, pero mga hindi nagpapansinan, hindi nag-imikan, may mga tampuhan, at very common. Kamusta ang inyong relasyon sa anak? Kamusta ang relasyon nyo sa asawa? Kamusta ang relasyon mo sa empleyado mo or ikaw sa bossing mo? Kamusta ang relasyon mo sa kaibigan mo, sa guru mo? How are we going to deal with this unhealthy relationship? If it happened, what to do? Number one, the most basic and most common is silence and space. Silence and space. Pansamantala, manahimik ka at dumistansya ka. Mga Kawikaan 3:7, ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ito po ay wika ni Haring Solomon, ang kinonsider sa Bible na pinakang matalino, the wisest among all characters in the Bible. Mga practical na bagay. Sabi ni Solomon, may panahon ng pagpunit at may panahon ng pagtahi. Merong panahon na dapat binubuo at may panahon na dapat sinisira or tinatapos na. Sa ating pong buhay, merong mga relationship that is not worth it to keep going. Meron talagang mga relasyon na hindi na dapat ipagpatuloy. Panahon ng pagpunit. Pero sabi ng Bible, meron din panahon ng pagtatahi. Maraming relasyon na kung saan it is worth it to fight for, lalo na kung ito yung mga relasyon na hindi natin pwedeng ikubli or itanggi sa ating buhay. At sabi dyan, may panahon ng pagtahimik, magsasalita, pero meron ding panahon ng pananahimik. Meron tayong kasabihan, speech may be silver, but sometimes silence is gold. Maganda rin naman na naibo-voice out mo ang iyong damdamin, ang iyong nasasabi, but sometimes silence is gold. It is more precious. Sapagkat sa ating pananahimik at pagdistansya, tayo ay nakapag-iisip ng tama. Sabi po sa Kawikaan 12, versikulo 17, ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin. Ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Meron kasi tayong mga impulse na minsan basta tayo ay nasaktan, tayo ay natapakan, ang response natin uncontrollable, bumabawi agad tayo eh. That's why you need to make a distance and space. Nung isang araw parang may lumabas lang sa reels, no? Napanood ko lang. Yung bang bata na nag-aalaga ng pusa, na talaga namang napakabait ng pusa sa kanya, pero hindi niya sinasadya, natapakan niya eh. Nung natapakan talagang kinalmot din ng pusa kahit pa sabihing mabait, kahit pa sabihing amo. Kasi ang tawag doon, impulse. Hindi niya makokontrol yon sapagkat ang nature natin, basta tayo ay natapakan, basta tayo ay nasaktan, bumabawi agad tayo. At ang bawi natin, minsan hindi na natin nakikita kung amo ba natin yan, asawa ba natin yan, anak ba natin yan. That's why, pag may mga ganong pagkakataon na tayo ay nasaktan, natapakan, space and silence. Ang matalas na pananalita ay susugat ng damdamin. Ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Kaya mahirap pag tayo ay impulsive. Dahil sigurado tayo ay makasusugat ang ating kilos at ang ating gawa. Hindi rin naman habang buhay na tayo ay nananahimik. Sapagkat sabi dyan, may panahon ng tinatawag nating pagtahimik, pero may panahon din ng pagsasalita. May panahon ng pagpunit, may panahon din ng pagtatahi. Pero sa mga pagkakataong yon, ito yung panahon na tayo ay inaayos natin ang ating sarili nang sa gayon tayo ay makagawa ng tamang desisyon, ng tamang salita at ng tamang gawa.
Meanwhile, freeze the matter if or while there is nothing good or better for you to do or to say. Pag alam mong hindi maganda ang lalabas sa iyong bibig, pag hindi mo alam kung ano ang magandang gawin, wala kang gagawin. Wala kang gagawin. Sapagkat minsan, non-speech and non-action is better than a bad speech and bad action. Yung wala kang sinabi, wala kang ginawa, mas mabuti yon sa meron kang sinabi, meron kang ginawa, pero masama. Sapagkat ito'y umuukit, gumuguhit, nagbibigay lamat. Kasi minsan pag tayo ay kumilos na at nagsalita, ito'y nagpapalala. Pag hindi mo pa alam ang gagawin, freeze, keep silence, keep silent, and keep space. Sa panahon ng pananahimik, mas kumakalma ang puso, mas nakakagawa ng tamang salita at tamang desisyon. But what to do in silence? What to do in silence? You speak. You speak. Pastor, kala ko ba manahimik? Bakit magsalita? You speak. You speak with God. Sa Diyos ka makipag-usap. Sa Diyos ka mag-voice out. Bakit? Sa Diyos, nauunawaan ka. Hindi mo kayang magkunwari sa Diyos na hindi ako galit. Alam ng Diyos ang puso mo. You can voice out to God, Lord, hindi ko maunawaan. Ano bang aking nagawa? You can voice out to God. Yung iba, nag-silence nga sa kaaway. Nag-voice out naman sa Facebook. Hindi nabasa niya rin. Ako to Mga kapatid, during the time of your silence, ang mahirap pag asawa mo, wala ka siyempre masabihan. Ang sabihan mo, Panginoon. You deal with prayer. Kaya nga meron tayong, pag may mga sama ng loob, di ba lagi nating sinasabi, pag meron kang sama ng loob, huwag mong dibdibin. Tuhurin mo. Idasal mo sa Panginoon, iluhod mo sa Panginoon. Cast all your burdens upon Him and He will care it for you. Alam niyo ang advantage ng prayer, yung tatawag nating silent prayer. No one can understand me. I cannot pour to someone, to somebody, but I can pour it to God. Alam niyo ang advantage ng ating tinatawag na silent dealing of our wars in prayer? You release your thoughts and your feelings. Yung unang-una sa lahat, kailangan mo rin kasing ilabas yan. Kailangan mo may mapagsabihan. Minsan, hindi mo pwedeng sabihin sa mga ibang, sapagkat sila hindi nila kakayanin, maapektuhan, but you can voice out to God. You can release your thoughts and feelings to God. At dun pa lamang, malaking bagay na ikaw ay lumuluwag ang iyong damdamin. Pinakang maganda na sabihin mo sa Panginoon. Another thing with prayer is it pacify you. Kumakalma ka. Dahan-dahang itinatama ng Diyos ang iyong puso. Nagkakaroon ka ng kapayapaan sa kabila ng kaguluhan. And one good thing about prayer, kung ikaw ay nananalangin at ipinapanalangin mo yung tao na hindi okay sa'yo, it continues your concern. Ibig sabihin mga kapatid, kung yung taong hindi sa atin okay, ay dinadaan natin sa panalangin na lamang, isinasabit natin, sinosurrender natin sa Diyos, binibigkas pa rin natin siya sa panalangin. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa taong ito. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero lagi niyo pa rin po siyang ingatan. Kayo po ang maggabay. It gives you a continuous concern. Ibig sabihin nito, naaalala mo pa rin siya. At pag naaalala mo pa rin siya, ibig sabihin, mahal mo pa rin siya. Hindi man natin maipakita yung ating pagmamahal sa mga taong nakaalitan natin sapagkat hindi tayo pwedeng lumapit agad. Mainit pa ang sitwasyon. Pero pwede mong iparamdam yon sa pamagitan ng panalangin. And if you pray for someone, even though you hate him or she hates you, nangangahulugan, concern ka pa rin. Doon, malaki ang magagawa natin sapagkat maaring hindi mo siya mabago, pero pwede siyang baguhin ng Panginoon. And the more you pray to Him, pansinin nyo to, pag pinagpe-pray nyo ang kaaway nyo, pag pinipray nyo ang mga hindi nyo kasundo, since pinagpe-pray nyo siya, gumagaan ang pakiramdam nyo sa Kanya. Sapagkat hindi mo naman siya ipagpe-pray na, Lord, kayo na po ang bahala, sana'y maging maayos, huwag niyo pa rin pabayaan. Ibig sabihin, nawiwika mo ang mga salitang yun sapagkat concern ka pa rin sa Kanya. You pray for them. Kaya mga kapatid, unang-una, silence.
and space. Yung natutunan mong magtimpi, yung natutunan mong pansamantalang again, sinasabi ko, hindi forever ang silence and space. May panahon. Pero yung matutunan mo for a moment, panalo ka doon. Because silence and space is gold. Our gold. Pangalawang bagay, letter H, the word humility. Humility, sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 6 and 7, humble yourselves, therefore, unto the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ano po ba yung humility? Pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba or nandun yung salitang baba. Ibig sabihin po nito, tatagtagin mo yung iyong pride. Yung pride kasi ang nagiging hadlang upang tayo ay magkaayos, upang muling makadaloy ang isang relasyon sapagkat nasugatan tayo, nasaktan tayo, at ang barrier nun ay pride. At ang solusyon, kailangan mo magpakumbaba. First step is silence and space, pero hindi forever yan. Dapat may mag-initiate at may magpakumbaba. Yung dalawang relasyon na may lamat, hanggat may pride parehas, hindi masosolve yun. Merong dapat isa na bababa ako. Whether ikaw ang mali or siya ang tama, there should be someone that will initiate to keep humility. Sapagkat hanggat walang bumababa, hindi kayo muling tataas. Sino ang mas nakakaunawa? Sa usapin ng sino ba ang mas nakakaunawa? Sapagkat kung sino ang mas nakakaunawa, siya ang magpapakumbaba. Sino ang mas nakakaunawa? Hindi usapin dito kung sino ang nakababata o dapat ikaw magpakumbaba o kung sino ang nakatatanda. Dito ang pinag-uusapan, sino ang mag-i-initiate, sino ang mas nakakaunawa. Sino ba ang dapat na mas nakakaunawa? Bilang mananampalataya, bilang mananampalataya na tayo ay tagapakinig ng salita ng Diyos, isa sa mga resulta niyan ay binibigyan tayo ng pangunawa or understanding. Ibig sabihin, kung ikaw ay, whether siya ay mas matanda sa'yo, mas bata sa'yo, hindi ito kung sino ang mas bata, kung sino ang mas matanda, sino ang mas nakakaunawa. At bilang ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, natataniman ng salita ng Diyos, dapat bilang mananampalataya, ikaw ay nadadagdagan ng kaunawaan sa mga bagay-bagay. Ikaw ang mas nag-i-initiate ng tinatawag nating humility, pagpakumbaba. Ang hirap naman kung sino pa yung Kristiyano, siya pa yung ayaw makipagbati, siya pa yung ma-pride. Kung meron mang kakikitaan ng humility, tayo yun. Kaya pag kumakamay na, kamayan na. Pag kumakampay na, kampayan na. Lalo't hindi mo naman pwedeng layuan. Our goal is to shorten pain, to minimize pain. Kung ikaw man ay nakasakit, nagkakasakitan, hindi maayos ang relasyon, your goal is to minimize and to shorten. Kailangan makalabas ka agad dyan. Ayusin ng mabilis. Bakit? Sayang ang buhay. Life is too short to spend it in pain at sama ng loob. Bakit? Pag di mo inalis, ikaw rin mismo natitinik. Ikaw din mismo, merong sa iyong loob na parang hindi ka mapalagay. Kahit ikaw ay kumakain sa Jollibee, parang hindi mo malunok ang manok. Sapagkat alam mong may hindi tama, gawin mo yun kahit para sa iyong sarili muna. Sapagkat ayaw mo ng gantong damdamin. Hindi naman kailangan na pag ikaw ay kinamayan, ay yayapusin mo na agad. Hindi naman kailangan na bumalik sa normal lang lahat. Mag-initiate ka lang. Magsimula sa simpleng may contact and may communication, that's all. Ang malaga, one step at a time. Yung bang maluwag ka na sa puso mo, wala ka nang iniiwasan, hindi na kayo, tamang ganun lang muna. And if time, kung loloobin ng panahon, kung magiging maayos at mas malalim pa, let us surrender it to God. Pero ang mahalaga, okay ka. One step at a time. Ang mahalaga lang muna ay ayos ka. Ayos kayo. So when you are building relationship again, initiate. Diba? Wag yung pagkatay inaamo na diba? Nagmamatigas pa tayo, tanggapin ang kanyang sorry, tanggapin ang kanyang, pero it doesn't mean we're okay or we're totally okay. Pero at least, naging daan na yon. Kasi hanggat wala magpapakumbaba,
walang makakaunawa. Letter A is acknowledgement. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Yung acknowledgement po, in-associate ko sa salitang understanding or pagkaunawa from the word knowledge. Ito'y pagkakilala. Sa ibang salita, pagkaunawa or malawak na pag-unawa. Ano yung i-acknowledge natin? Ito pag may takot ka sa Diyos, bibigyan ka ng wisdom and the knowledge of the holy. Yung talagang kumikilala sa salita ng Diyos ay bibigyan niya ng understanding, and through understanding, you will have acknowledgement. Malalaman mo, madidiscern mo, maiintindihan mo ang mga bagay-bagay. Unang-una, ano yung i-acknowledge natin? Acknowledge the situation. Ito yung time of space and time of silence. You acknowledge something. You meditate, you contemplate. Ano bang nangyari? Acknowledge the situation. Magmuni-muni. Bakit ko ba nagawa ito? Bakit niya nagawa ito? Ano bang kanyang pinag-uhugutan? Ano bang kanyang problema? Unawain ang sitwasyon. Kompletuhin ang mga datos, ang mga detalye na pwede nating malaman. So you need to acknowledge the situation. Kaya pala niya ito nagawa. Ito palang kanyang pinagdadaanan, hindi ko alam, gato-gato. Unawain ang mga bagay-bagay. Pangalawang bagay, ano pa yung i-acknowledge natin? Hindi lang yung kung ano ang kanyang nagawa. Ano ba ang aking nagawa? Acknowledge even your own fault. San ba ako nagkulang? Minsan hindi natin matrace yan hindi natin makita. Sometimes you need to ask others kasi may mga blind spot tayo. Di ba? Pwedeng tanungin mo ang iyong ibang anak, pwedeng tanungin mo ang iyong ibang asawa. Ibang asawa. Kayo, hindi kayo nakikinig, hindi kayo nagre-react agad. Kasi may mga bagay na hindi lalabas sa bibig mo Minsan may mga bagay din na hindi mo maririnig sa kaibigan at sa kakampi. Naiintindihan niyo yun? Minsan may mga totoong bagay na maririnig mo sa kaaway, doon lalabas kung ano ka talaga, kung ano mali, or kung ano paman. You understand the situation. Sabihin na natin, meron siyang 10 mali, pero sabihin natin, meron siyang 8 mali, pero may 2 din ako doon. Ano yung 2 yun na dapat kong baguhin? Ano yung 2 yun na dapat kong ayusin? You understand the situation. Kasi mahirap po pag lahat nakaturo sa kanya, dapat may ina-acknowledge ka rin sa sarili mo. Ano yung pwede kong ayusin? Ano yung dapat kong gawin? Pwede namang may mga pagkakataon, narinig ko minsan sa mag-asawa, sabi niya, nagtalo yung mag-asawa. Sabi niya, kaya ako nagagalit, it's not what you say, but how you say. Magkaiba yun Hindi ako nagagalit sa kung anong sinabi mo. Totoo naman talagang nagkamali ako, pero papaano mo sinabi sa akin? Yun. Yung what you say, siya ang mali. Pero yung how you say, ikaw ang mali. Lumabis ka Yung salita mo parang lumabis. Yung boses mo tumaas masyado. So may mali ka rin. Pagpalagay na siya ang mali. Nagkita na ba kayo minsan ng mga sinosolve na problema? Siya yung may mali. Pero nung iniimbestigan nyo na, may mali ka rin. Nung una siya ang mali, meron pa ang pagkakataon na siya ang mali, pero dahil doon sa response niya, bandang huli, mas marami na pala siyang mali. So you understand, you acknowledge the situation. Alam niyo ang mahalaga ng acknowledgement ng mga pagkukulang at pagkakamali? Nagpapakalma ng ating sarili. Kasi ang tao, ang response ng tao, laging babawi. Laging babawi. Pag binabato, laging babawi. Pero pag nakikita ng iyong kausap, ng iyong katampuhan, na ina-acknowledge mo rin na may mali ka, lumalambot ang puso Kumbaga sa bato, nababawasan yung dumadagan sa kanya. May inaako ka din. Pero sa isang relasyon na parang wala kang, ikaw yung perfecto, wala kang, kahit konti, meron tayong fault sa relasyong yan. So acknowledge the situation, acknowledge your own fault. Pinakamahalaga, acknowledge their goodness. Acknowledge their goodness. Napakahalaga pag you remember, you understand, you recall their goodness. Balikan mo. Kahit pa sabihin may nagawa sa iyo, balikan mo yung nagawang tama rin naman sa iyo. Balikan mo yung time na natulungan ka rin naman. Balikan mo yung mga time, we are dealing with that. May mga tao talagang minsan
sumasablay sa atin. But you recall their goodness. Halimbawa na lang sa ating mga katrabaho, sa ating mga kasambahay, di ba? Minsan may mga ganung fault talaga eh. Minsan may mga talagang absent, may mga ganyan mga ugali, ganito. Pero lagi ko sinasabi kay Teacher Jen, balikan mo pa rin, ang daming nagawang mabuti sa ating pamilya. Mag-dwell ka doon, balikan mo. Nakagawan man ng mali, nagkulang man ngayon, nagbabago man ng konting ugali, lagi mong babalikan, may nagawa siya sa iyong mabuti. Yung asawa mong nagbabago na, balikan mo yung nagagawa niyang mabuti dati, yung anak mo, yung magulang mo, laging dapat meron kang ina-acknowledge na nagawang mabuti. Kasi pag na-acknowledge mo yon, kumakalma ang iyong puso. Papasok yung salitang, di bali na. Di bali na. Nung araw naman, di ba? Nung araw naman, kahit papaano, natulungan. So napakahalaga yung salitang acknowledgement and even respect. Ephesians chapter 4 verse 32, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Respect. Respect sa Tagalog, respeto. Okay. Bukod sa respeto, paggalang, okay? Paggalang, kakambal niyan yung kabutihan. Kaya nandyan yung kind, tender-heartedness. May isang tanong, Pastor, papaano mo igagalang yung hindi kagalang-galang? Di ba? Minsan may nagtanong nga rin sa akin, Pastor, papaano ko igagalang yung aking magulang na hindi naman kagalang-galang ang ginagawa sa amin? Ang bigat nun. Di ba? How are you going to respect yung hindi ka rin respeto? May kasabihan tayo, respect begets respect. Pag ikaw ay rumerespeto, aani ka ng respeto. What you need to do is to take initiative. Babalik tayo sa initiative. Ikaw ang mauna. Ikaw ang mauna. Kaya nga sabi, honor your parents. Hindi issue dito yung kung tao o magulang, sapagkat kung rinerespeto mo, kung ikaw ang pinagmumula ng respeto, rinerespeto mo at ino-honor mo ang Diyos sa iyong buhay. If you respect God, you obey God, alang-alang sa Diyos, sapagkat yun ang utos ng Diyos eh. Hindi man ako nasuklian, but for sure, napapurihan ko ang ating Panginoon. At kung naniniwala pa rin tayo ng begets, ng respect, begets respect, eventually, aanihin mo din yan eh. Pero kung disrespect, make sure, along the way, ang aanihin mo, disrespect din. Meron lang, kung ang isa ay disrespect ang binibigay sa iyo, at ang ire-reply mo ay disrespect din, wag mong isiping mag-iibang formula, ang resulta, disrespect. Pero kung ang binibigay sa iyo ng tao ay disrespect, pero ang response mo, rinerespeto mo pa rin siya, respect will begets respect bandang huli sa ating buhay. Magbubunga at magbubunga. Kasi nga, kung umaasa tayo ng disrespect, it will begets disrespect. Kindness, nagbubunga ng kindness. Minsan, ikaw talaga ang dapat mauna. Bilang respeto mo, hindi man sa taong yun, Pastor, wala talaga akong respeto din eh. Pero bilang respeto ko sa Panginoon, I will give respect. Kumikilala ako at tagasunod ng Panginoon, pasisimulan ko yung salitang respeto. May kasabihan tayo, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Kahit anong tigas ng tinapay, lalambot sa mainit na kape. Kahit anong tigas ng puso, hanggat may init ka pang nararamdaman at hindi ka nang lalamig, lalambot at lalambot din. Meron pang tayong wika sa Biblia na pag binato ka ng bato, ay batuhin mo ng tinapay. Yun eh. Ay, Pastor, ganito ang ginagawa, respetuhin mo ba yung ganitong tao? Batuhin mo ng tinapay. Show kindness, even a simple way. Yung bang kahit minumura ka na, I love you. Ang hirap nun, ano? Yung bang kahit ikaw ay pinagdamugan na, pagluluto mo pa rin. Kaya niyo, ang hirap nun eh. But someday, you will earn respect. Kahit yung taong yun, hindi ka rinerespeto, pero kung ang hinahain mo sa kanya, ang rinereply mo sa kanya ay respeto, kindness, lalambot din. Minsan, para siyang binuhusan ng malamig na tubig nun eh. Hindi mainit ha, malamig. Yung parang nagigising siya. Ba't ganito ito?
Kumbaga, sa lahat ng ginagawa ko, dapat kaaway ko to Ba't ganito tong taong ito? Sapagkat hindi man yan magawa para sa iyo, pero ginagawa niya para sa Diyos. He want to honor God. He want to respect God. At sa iyong paggawa ng mabuti, minsan darating yung time, ang tao naman ay lumalambot din. Lumalambot din. Di ba? Kaya, gawin mo para sa Panginoon, sapagkat utos to ng Panginoon. Di ba? Mahirap gawin. Mahirap batuhin ng tinapay ang bumabato ng bato. Pero mga kapatid, if you want to understand, if you want to solve those unhealthy relationship, initiate respect. Pakitaan mo pa rin ng mabuti. Kahit papaano. And eventually, God will break their heart. Makikita nila na ang taong ito, sa kabila ng ginagawa ko sa kanya, napakabuti pa rin sa akin. Panghuli, papaano ko naman gagawin yung silence, yung humility, yung acknowledgement, yung respect na yan? Parang napakahirap gawin yan. Pinakang huling aspeto, to make it sharp, personal development. Personal development. Ano po yung personal development? Kaya mo kailangan ng silence and space. Kasi bago ka humarap, kailangan handa ka. You need personal development. Sabi nga natin, minsan, hindi binabago ng Diyos ang sitwasyon kasi ikaw muna ang gustong baguhin. Because either way, kahit masolve ko yung problema ko kay Angelo, dadaanan ko pa si Buboy. Magkakaproblema din kami ni Buboy. Magkakaproblema kami ni Kim. Kaya minsan, inihahanda ka ng Diyos, inaayos ka muna ng Diyos. And it takes time and the Word of God for personal development. Kaya tayo merong pananambahan, kaya ka nakikinig ng salita ng Diyos para ikaw ay lumalim, mag-mature, mag-develop sa iyong buhay. Kaya nga ang kapakinabangan ng salita ng Diyos, hindi lang nakikinig. Kung ikaw ay tunay na nakikinig, may pagbabago sa iyong buhay at nagmamature ka. Dapat bilang mananampalataya, step by step, nakikita mo rin naman na nagmamature ka. Hindi yung dating galit ka sa maliit na bagay, hanggang ngayon sa bagay na yung galit ka pa rin. Dapat natututunan mo yung mga bagay na how are you going to develop personal development. Walang iba mga kapatid, relationship again. Relationship with God through the Holy Spirit. Kaya sabi dyan, ano yung mga sinabi? The fruit of the Holy Spirit is love. Ano yun? Respect, joy, peace, pagtitimpil, long-suffering, gentleness, goodness, faith, temperance. Hindi mo magagawa yung letter S hanggang letter R, malibang ang banal na spirito nagbubunga na sa buhay mo. Kaya nga meron sinasabi ang tao gusto kong bumait pero di ko magawa. Mahirap talaga, malibang ang banal na spirito nagbubunga sa iyo. Kaya nga minsan, pag tayo may sinosolve na mga alitan, lagi kong sinasabi, nawa ay magkaroon tayo ng spirit-filled na communication or pag-uusap. Alam niyo sa mga conflict, pinanalangin mo, tayo po muna manalangin ka. Pag nanalangin yan at pag kumilos ang banal na spirito, magaan ang loob ng pag-uusap. Magaan ang loob. Natutunan ko yan sa aking mama, kailangan ang spirito kasama natin. Kasi kung sarili lang natin, ano yan, matitrigger uli yan. Pero kung banal na spirito na, ano bang resulta ng banal na spirito? Long suffering, gentleness, love, joy, maturity. Kaya the trying of our faith worketh patience. Kaya mga kapatid, dapat tayo nagbubunga. At makukuha mo lang ang bungang yan sa pamamagitan ng iyong personal development, your intimacy with God through the Holy Spirit. Lugi ka kung Kristiyano ka hanggang ngayon, wala ka pang bunga ng banal na spirito. You will not benefit from the Holy Spirit. Kaya yung makita mo lang na, kahit papaano, meron akong peace, bumabalik yung aking joy, natututo uli akong umibig, gentleness, mas nagiging pino na yung aking salita at ang aking kilos, goodness, pananampalataya, temperance, nagtitimpi na ako. Yan ay tinatawag nating personal development. At ang personal development, hindi mo ito makukuha sa tagal mo bilang pagiging Kristiyano.
Pwedeng matagal ng Kristiyano pero hanggang ngayon wala ka pang bungang yan. Makukuha mo yung personal development, depende kung gaano mo linapit ang sarili mo kay Kristo. Through the working of the Holy Spirit. Mga kapatid, as we close, let's be sharp. The blessing of reconciliation. Masarap mabuhay ng kokonti o hanggat maari, walang kaaway, walang sama ng loob. Minsan, kahit gawin mo na lang, alang-alang sa iyong sarili, sapagkat hanggat